in-emphasize ng defense na haphazard ang pag-conduct ng investigation. May tanong nga doon na 23 minutes nyo lang tinanong, alam nyo naman gaano katagal ang videos, and 2 hours and more than, and it would show na parang ina-establish doon na talagang mabilisan, no? And parang gusto ka agad, i-file ka agad at habulin ang kaso. So, yung discrepancies na yun, makita mo may mga alterations doon. Right in a sense that hindi ako makasagot kasi ang DOJ ang nag-receive. Pero kapag makakonduct ng further investigation, kung talagang inalter yan on the side of the NBI para nung pinesent nila, para establish lang doon, malaking bagay po yun. No? Talagang klaro na meron talagang persecution. Pinipilit po yung kaso against BP Inday Sara para lang makomply yung hinihingi na mga requirements. Attorney, unahin ko lang muna yung unang bahagi po ng impeachment trial kung saan ay napag-uusapan yung pwede bang maisingit. Gaano kahalaga, attorney, na sumunod talaga doon sa mismong kanila pong napagkasunduan, sa Bisaya pa ilang nasabutan kasi nga merong pahayag nga dito si si Senator Judge Alan Peter Cayetano na parang bad taste ito, na parang nadidiktahan kumbaga dahil sa sinabi lang niya, kaya isisingit lang sila at hindi nasusunod doon po sa napag-usapan ng mga schedule, attorney, kasi sinabi naghanda yung mga judge, naghanda rin ang depensa, ina-expect nila na ito yung magiging mga magiging witness, attorney. Yes po. Actually, dito kung sa regular courts tayo, meron tayong tinatawag na 3 days motion rule. At least 3 days, you file a motion for whatever, but let's say, to let him testify in advance or to reschedule him. But in this sense kasi, ang letter ni Matibag, dumating lang, Saturday yata yun, nabasa ko, and Monday ng hearing, no? So, ngayon lang mini-manifest ni defensor. So, ako sana noon, dapat kung nag-file na lang sila ng motion today na requesting that sa Monday po siya mag-testify, no? And give time for the other party to comment, no? Well, actually, ang rules kasi ng impeachment court, iba rin, no? And kaya nga, sui generis sila, so tama rin yung reaction nila kasi nag-ready na rin sila kay Matibag, tapos kung papapalit-palit, bakit ma-change ang kanilang way pag-study? Kasi nga, 24 senators ito, although hindi nakasala yung iba, is that they're studying it, no? But it will not invalidate naman kung sakaling may mga request na ganito. In fairness, no? Kasi kailangan lahat mapakinggan naman. And in fact, kung hindi nga maka-testify ang isang witness on that particular date, pwede nga more forfeit yung kanyang day na yun. And they could just be readjusted to another date. Opo, dito naman tayo sa lubos na pinagdebatehan na kanina, no? Dito po sa grave threat, attorney, sa tingin nyo po, pasok ito sa impeachable offense? Well, actually, in my opinion nga, kasi yung grave threats, no, na sinasabi nilang impeachable offense, assuming na meron po talagang threats na nangyari, would that be considered as a culpable violation of the Constitution? So, if you will notice, or betrayal of public trust, if you'll notice that the prosecution is pointing out to the fact that why can a second highest elected official of the land could do that? And this is grave. Kasi tapos presidente, no? Now, if you notice, defense naman is trying to prove na it was taken out of context, no? And besides, galit lang siya at meron pong prosecution sa kanya. Parang pinipilit talaga yung targeted persecution kay Inday Sara. So yun ang mga narratives nila, no? Now, in my thinking is that so far the defense is consistent in saying na talagang politically motivated ito. Kasi pag mapatunayan po talaga ng defense na this is politically motivated, like what they are trying to do during their cross-examination, kahit mahaba po, no? Magpasensya na po ninyo, pero I agree with the kind of questioning. Kasi if it is politically motivated at talagang sineselect lang si Inday Sara ang imbestigahan, then basically,
it is not considered as a culpable violation of the Constitution. And it is not betrayal for public trust. Kasi ginagamit na ngayon na tool itong impeachment proceeding to remove her. Yun ang nakikita ko na pinaglalaban po ng defense. And I think at this point, we are correct in insisting that yung bias ni Attorney Lotok na pag-conduct ng investigation, yung mga way it was handled, yung mga mali-mali na mga petsa, the defense is trying to point out na hindi talaga klarong investigation, hindi maganda pagkagawa ninyo. Muro-muro, paspasan lang. Ibig sabihin, and besides, you're just focusing on BP Inday. No? So, yun ang technique dyan para ma-establish na hindi siya culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Take note, yung pong grave threats is just a tool na gagamitin nila para ma-establish na may culpable violation of the Constitution. And we know for a fact that culpable violation of the Constitution should be so serious enough as specifically stated in the Constitution in order to constitute as impeachment. Whereas a betrayal of public trust, it should be done intentionally in bad faith by the other person, not just by reason na galit lang siya or nabigla lang siya or the spur of the moment. Opo, kasi napagdebatehan din na kanina na kapag sinabi lang ba ng isang individual, meron na bang krimen agad doon or dapat i-action muna yung kanyang sinabi at sapat na ba yung pagbabanggit ng kanyang ginawa na meron na agad siyang krimen, lalo na sinasabi nila nag-hire na raw ito, attorney? The prosecution is trying to prove the elements, no? And the elements of grave threats. Kasi pag once ma-prove nila na may elements of grave threats, ang next na laman nilang argument niyan is dahil may grave threat to, it's culpable violation of the Constitution. Ang problema is that maganda rin yung pasok ng defense eh. Well, wala. May hanggang ngayon preliminary investigation. Kung malampas na ng isang taon, hindi pa na-file ang kaso. Ibig sabihin, the DOJ now has still not determined that there is probable cause for purposes of determination of reasonable certainty of conviction. Kasi yun ang threshold ng DOJ. And therefore, hindi pa na-file sa court. Now, of course, sa ngayon, kung magpapalabas ang DOJ ng resolution finding probable cause, it's an afterthought and it's in the middle of impeachment proceedings. So they will hold horses. It would be point against them, no? Eh, yun ang pinupunta ng defense. Eh, kung DOJ nga, na kayo lang sa NBI nahirapan nga maghanap ng reasonable certainty of conviction, wala nga nakikita pa, eh bakit ito na ipapile itong impeachment proceedings against Inday for grave threats? Eh kung yung ang regular proceedings ninyo hindi nakakita, so bakit dito merong grave threats? So ibig sabihin talaga, they are pushing na talagang considered as a politically motivated impeachment case. Balikan ko lang yung naging pahayag ni Attorney Lotok na base sa kanilang analysis, no? Na-establish daw nila yung intent, motive, tsaka yung kapasidad ng pangalawang Pangulo. 4 na factors daw, yung pagkakasabi, manner o delivery, pagkakasabi ng pangalawang Pangulo, yung literal na kahulugan daw ng banta, yung nature daw ng instruction at relasyon sa pagitan ng involved parties. And take note, parang 2 buwan lang ata ito, tapos bago nila na-file yung sa una, tapos hindi agad tinanggap ng DOJ, meron daw mga dinagdag. Anong masasabi niyo po dito, Attorney? Actually, yan man talaga ang purpose ng testimony ni Attorney Lotok, is to convince the court na talagang they conducted a thorough investigation, no? But when he was asked kung whether nakapag-aral ba siya ng threat assessment, eh hindi daw, experienced investigator. And napatunayan na first time pa niya nakapag-file ng grave threats. Ibig sabihin po, sa aking tingin, yung determination niya ng tawag ng elements ng grave threats, no? Basing on that 4 factors he did, clearly came from not an experienced investigator on this matter. Why? Because in the first place, hindi sana sinauli ng DOJ. And nung sinauli ng DOJ sa kanila,
Meron pang difference sa mga dates, no? Kaya sabi, hinabol daw ito. Well, it mabilisan ba? So it only boils down to that question kung meron ba talagang thorough investigation. And in that particular sense, nakikita natin ang mga testimony ni Attorney Litok is very evasive, no? And iba-iba ang mga sagot niya. Kung ma-corner na siya, then he will point out to other person na dapat yun ang magsagot, no? But one thing is clear that na-establish ng defense is that, yes, okay nga, meron kang assessment, meron kang opinion na ganyan, pero hindi naman tinatanggap ng DOJ until now. Because the preliminary investigation is still ongoing and I would believe na parang nasa case build-up pa rin sila. Sabihin, hindi pumasa ang kanyang findings. Otherwise, kasi kung pumasa at patunayan ng NBI na dun sa mga factors na sinasabi niya, dapat sana pinayam na ng DOJ sa korte ang mga kaso against BP Inday Sara. Especially yung inciting to sedition, mali yung kanyang assessment na gano'n, no? So it's just a mere opinion, no? I think scrap talaga inciting, no? Yung grave threats, hindi pa rin na-file ng DOJ, hindi pa sila tapos ng preliminary investigation until now. More than a year na ang nangyari. Opo, attorney, nakikita niyo rin po ba yung posibilidad na kaya hindi umusad yung kaso dahil ito'y gagamitin sa impeachment? Kasi kung uusad yung kaso, baka hindi na magamit nila sa impeachment at matawag na forum shopping? Hindi naman. Kasi iba man ito, removal of public impeachable official, no? Now, I think was that akin nandong analysis, they did not intentionally file it in court because before yung wala pa itong na-file ang impeachment proceeding, itong pangalawa, because they are afraid na baka ma-dismiss ng korte. Baka ma-acquit or ma-dismiss ng korte ang kaso. And that could be used as by the defense na, tingnan mo, na-dismiss nga. And in fact, the legal court said that it is not a valid information, criminal information. Now, dito naman, kung ngayon nila ihahabol, parang afterthought na. Para lang to prove na meron pong indictment na mangyari because they found yung tinatawag nating threshold na reasonable certainty of conviction. So, trap talaga ang DOJ right now. They cannot do both, no? So, they have to await for this impeachment trial to proceed. And they are now relying, the prosecution relying now, on the opinion of the NBI na ang trabaho nila as presented by Attorney Binluan is only for purposes of evaluation. Ang determination talaga kung merong na-commit na offense is the DOJ na hanggang ngayon nga, nasa preliminary investigation stage pa rin din. Opo, gaano kahalaga naman po na, kasi may nakita kanina yung sa side ng depensa ng mga discrepancy, nabanggit nga yan kanina sa balita ni partner MJ through yung kay Senator Judge Amy Marcos na doon sa sinasabing ng witness na typo lang to pero napansin ng depensa na yung date na yon yun yung ginamit din sa iba pang mga part ng mga documents. Nakita rin natin yung sinasabing posibilidad na binago yung petsa, yung iba-iba pa, no? Maraming mga discrepancy na ipakita kanina. Gaano kahalaga ito na dapat yung mga dokumento, wala talagang mga ganun na attorney ito dun sa kahalagahan ng mga dokumento dahil na-raise yung issue po na maraming discrepancy po, attorney? Yes, importante po yung discrepancies na i-establish, no? Kasi parang ang in-emphasize ng defense na haphazard ang pag-conduct ng investigation. May tanong nga doon na 23 minutes nyo lang tinanong, alam nyo naman gaano katagal ang videos, and 2 hours and more than, and it would show na parang in-establish doon na talagang mabilisan, no? And parang gusto ka agad, i-file ka agad, at habulin ang kaso. So, yung discrepancies na yun, makita mo may mga alterations doon. Right in a sense that hindi ako makasagot kasi ang DOJ ang nag-receive. Pero kapag makakonduct ng further investigation, kung talagang inalter yan on the side of the NBI para nung pinesent nila, para establish lang doon, malaking bagay po yun. No? Talagang klaro na
meron talagang persecution. Pinipilit po yung kaso against BP Inday Sara para lang makomply yung hinihingi na mga requirements. Sa regular na korte ho ba, kapag nakita po ang isang witness tulad po nitong ikalawang witness ngayon sa impeachment trial, na siya na nga yung complainant, siya yung nag-iimbestiga, pero considering yun nga mga discrepancies, may mga typo daw, at yung mga timeline pa ay nagkakamali-mali pa, sa tingin po ninyo, kapanipaniwala po yun? Katanggap-tanggap ho ba yun? Well, actually, that will affect the credibility of the witness, no? And bakit niya pinipilit itong kaso na ito, no? And considering na, in my observation, marami siyang evasive maneuvers sa mga evasive answers sa mga questions sa kanya. In fact, parang ang ginagawa niya is pag nako-corner na siya, ituturo na niya doon kung sino yung dapat sumagot daw, hindi siya. But he knew for a fact that he acted as a complainant. At the same time, sinabi niya apat na factors na kung bakit siya naka-arrive ng ganong conclusion. Now, if you arrive in that conclusion and submitted it to the DOJ, you must have reviewed and studied the documents, Jade, no? So, kung hindi grabe ang pagbasa mo sa mga documents and determine mo bakit may mga ganito, you should not have filed that. You should have rectified that. No? Pero ayaw niya yung word na rectify. Gusto niya yung word is that they complied lang daw. Opo, kasi sa mata ng publiko, pangalawang makapangyarihang posisyon po ang inyo pong sinasampahan ng kaso. Hindi ba nabanggit din po yan ng depensa kanina? Pero ganito po ang resulta, yung ipinapakita, technicalities, attorney. Yes. Actually, happy ako sa performance ng defense, no? Kasi gibain mo talaga kung paano sila nag-investigate para to show na it is really politically motivated. Na ang intention lang talaga is against BP Inday. Wala talaga siyang fair investigation na nangyayari wherein binigyan din ng kaparis na atensyon ang kaso ni BP Inday Sara, yung alleged na meron siyang security threat, no? So remember that yung marami nagtataka, grabe ka-technical and everything. Yes, because yun ang core Paano mo na-arrive ang conclusion na merong alleged crime na nakomit si BP Inday Sara kung hindi maganda pagkatrabaho sa iyong mga paperworks at saka sa investigation itself? It would show na either nagmamadali or may nag-uutos na parang i-file na yan under pressure at saka kulang talaga yung evidence, no? So, ibig sabihin, yun ang curia at yun ang tinatarget ngayon ng defense, and which I think they were able to punch a hole on that particular aspect. Opo, at sa tingin mo, maniniwala ang mga Pilipino kung ganun po sumagot at tumutukoy at nagdedepende po sa kanyang mga notes ang isang abogadong tulad po ng witness ngayon na bihasa na sa kanyang panunungkulan sa kanyang posisyon, attorney? Ako nga I was smiling and nakita ko noon na parang talagang medyo pinipilit niya, pinagtatakpan at evasive nga yung mga answers niya, no? Well, because everybody is depending on him, no? Ang prosecution is depending on him to that he will deliver, no? So he has to do it, and he even would like to justify any and all actions, no? Alam niyo po, abogado rin siya at marunong siya paikot-ikot, no? But at the end of the day, if you would see na as an evasive witness, no, evasive ang mga answers niya, it now questions the truthfulness of yung kabuuan ng kanyang statement. So, ang mga tao nakikita na wala ito, nagsisinungaling ito, gumagawa lang ito ng storya, no? Yun ang nakikita ng mga tao. Kami rin, nasa legal profession, sa akin lang, nakita ko, ang dami talagang butas na pwede pang ibutas sa kanya later on by tomorrow. Opo. Linawin ko lamang po, attorney, doon sa unang mga sagot po, no, during the direct examination nga ng prosecution sa kanilang testigo. Bahagi ho ba ng exemptions na kapag ang isang tao, so opisyal ng gobyerno ay baga nagkaroon po ng bugso ng kanyang damdamin, naggalit, ay may kukonsidera ho ba o exempted ho ba yan
sa kasong grave threat na sinasabi? Batay na rin kung meron hubang mga desisyon ang Supreme Court pagdating po dyan. Well, actually, ang decision ng Supreme Court is yung mens rea, yung criminal mind ba? Really the intent that he would like to commit that offense para manakot. At ang intention niya is nakaabot doon sa tinatakot at natakot din. Ibig sabihin, dapat may laman talaga yung threat na yon para sabihin yung intention niya is takutin. Hindi po yung lumabas lang sa bibig niya dahil galit siya. Hindi lang yung lumabas lang yun sa kanyang bibig dahil pagtanong sa kanya just to defend herself, yung automatic defense na parang sabihin, hindi rin ako natatakot, parang gano'n, no? Iba po yung planado na sabihin mo, okay, I will kill you kung sakaling hindi mo ako bigyan ng 1 million, papatayin kita pati pamilya mo, that's clear, no? Pero ito kasi, meron kasing circumstance na nasabi niya. It may be that, in my opinion, it may be that the word seems to be threatening, yung papatayin, no? But out of context, kung gamitin as a whole na grave threat as a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, hindi papasa doon. Sa threat itself, kung meron man ma-file niyan, dapat ngayon, na-file na po ng DOJ. And besides, isa pang question dito is that yung mga complainants talaga dapat dito yung si Marcos, si BBM, si FL at saka si Martin Romualdez. So, balik tayo doon sa sinasabi mong konteksto. Sa aking tingin is that hindi talaga yun siya intentionally to threaten BBM because it came out from an outburst dahil sa at that very moment. Sabi nga ni Attorney Liutok na galit siya. Furious siya masyado because of that incident ni Zulaika. So ibig sabihin, talagang alam nila na gano'n, no? But nevertheless, pinush pa rin nila. So ibig sabihin, hindi ko sinasabing exempted ka na kapag galit ka. Pero sometimes you utter words like that would not be considered really as a threat. It is more of a defense mechanism ng isang tao na nasasaktan, na nararamdaman na inaapi na siya. So, sabi po, attorney, kanina ni Attorney Lotok, totoo at seryoso ang umaring banta ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi ho ba may kasabihan o batay nga sa ilalim ng ating batas? Kung gusto mong mapatunayan o mahatulan ng pagkakasala ang isang akusado, ay dapat wala pong bahid ng alanganin o yung tinatawag nating proof beyond reasonable doubt. Ngayon, considering doon sa mga discrepancies pong nakita natin, sa tingin po ninyo, pasok po itong proof beyond reasonable doubt doon sa kanilang testigo? Yan po, kung basehan natin yung mga testimony niya at sa regular courts tayo, naka-establish na po ng doubt ang defense, no? Na hindi po talaga akma or tama yung ginawa na investigation. That is what they are trying to say, no? And lalo na dito ngayon sa impeachment proceedings dahil ang kailangan dito i-establish mo na ginampanan mo talaga ang tungkulin mo sa pagkandak ng investigation properly. Dahil nga, yung tao, allegedly, si VP Inday Sara, committed an offense so serious to constitute as a culpable violation of the Constitution. Yung pong walang question na talagang ginawa na yun para manakot ng presidente. But if there are other circumstances that could show, katulad ng alam po natin na may away sila, toxic na relationship nila, politically kalaban sila, dapat kasi ilihis nila doon sa issue ng politically motivated ang pag-file. Dapat establish nila na meron kaming basehan, meron kaming kaso talaga na this is a grave crime na ma-constitute as culpable violation of the Constitution. Kapag hindi nila magawa doon at may lihis doon at ma-prove ng defense na talagang gawa-gawa lang ito in order to prosecute VP Inday para matanggal siya sa position niya as Vice President, dyan na, delikado po ang prosecution. And in this particular sense, I would say na talagang the defense was able to establish that fact.
Bagat tama po ang sinabi po ni Senator Judge Cayetano na hindi kumpleto po yung investigasyon ng NBI considering na hindi nga nakonsulta yung iba pang mga ahensya tulad nga ng CIDG, PNP, yung Philippine PSG, yung lahat ng intelligence group para po ma-establish po itong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, actually, those were the questions of Senator Judges Alan Peter Cayetano at saka ni Win Gatchalian, no? And I think si Win din, bakit di nga nyo naman inimbestigahan? At bakit hindi nyo naman kinausap ang PSE, PSC? Bakit di nyo kinausap yung mga intelligence communities na serious bang kaya ito? Grave bang kaya ito? It affects national interest and national security ng mga highest official of the land. Considering na both, President and the Vice President claiming na meron siyang security threat. Bakit hindi binigyan ito ng pansin na national level din or ang scope din niya is dapat i-involve lahat na sa intelligence community? Kasi sila lang because motu proprio. Tapos makita mo yung mga discrepancies, ibig sabihin, mabilisan, haphazard ang pag-investigate. Baka itong bagay, dapat talaga klaro ang investigation mo. No stones unturned. Lahat po yan. Talagang open and probably find ways to talk to the President. Kung ayaw magipag-usap, kahit naman si First Lady, private person naman siya, at saka si Martin Romualdez, wala. None. No investigations to them. No subpoena to at least appear or kami magpunta dyan to conduct proper investigation. And you should not rely only sa task force ng cybercrime. They should have formed a good task force na talagang mag-investigate sa whole. Sabi nga ni Lotok is that 2 months ago lang daw, pinorm ni NBI Matibag yung task force to determine itong assassin. Take note word pa naman la, assassin. Is that right? Hindi man sinabi ni Inday Sara na assassin. Sabi lang niya, may kinausap na ako na tao. Pero yung mag-contract ng assassin, wala. Kinausap. Hindi nga na-prove doon kung bayad o hindi. And besides, hindi assassin ang ginamit na term. So, ibig sabihin, marami pong mga discrepancies on statements, on words, actions, the environment, the circumstances prevailing that time at hanggang ngayon, pati po sa mga discrepancies sa dokumento. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, initially, sa iyo pong assessment dito sa naging cross-examination at direct examination nga ng ikalawang testigo, hindi niya napatunayan itong allegation laban kay Vice President Sara Duterte. Well, in fairness kay Attorney Ligutan, maganda pagka-present niya sa direct examination, no? Medyo smooth, no? Wala masyadong objections and everything. Pero nakita ko kasi sa direct examination, my observation is that parang pili nga yung mga portions na gusto nila ipalabas which are only favorable to them. Hindi nalabas lahat. No? So, kumbaga, the testimony, kung ang video is spliced, ito naman testimony, selective testimony para this prosecution. Handa sila with respect sa 4 factors and everything. Maganda pagkaplastada. However, yung kasing ganong klaseng direct examination, maraming loopholes na pwedeng babutasin noon and which nakapagsimula nga ang defense dito sa mga bagay na ito and they were able to establish at this very point na ang investigation bias, hindi fair, at dahil walang pagkatuon ng pansin din kay BP Inday, maraming discrepancies sa mga documents, and meron pong mga inconsistencies and evasiveness sa pagsagot ng kanilang main witness. Attorney, si Admar Polit, ito meron lang ako nabasa sa mga comment section, no? Abang kayo po ay tinatanong ni partner Jade. Ang sabi nga dito ng mga commenters, hindi ba yung assassination plot premeditated, sikreto na ipatutupad at hindi isinasa publiko? So marahil daw yung pahayag ni VP ay dala lang ng kanyang emosyon, batay na rin doon sa closing statement. Kasi kung meron talaga siyang masamang bakit mo naman sasabihin talaga? Make sense ba, attorney? Yes, that's true. It makes sense, no? Dala lang talaga ng bugso ng damdamin talaga. That has been my opinion and stand and my observation from what she said, no? And anything na nasabi niya doon is that galing lang yun sa galit niya, no? And everything. And correct yung observation. Kung meron kang plano against a certain person, bakit mo naman sasabihin? Karamihan pa naman yung nagsasabi ng ganun, hindi ang totoo. Like for example, sa Bisaya pa,
mananghide ka. Hindi ka naman magpaalam kung meron kang gagawin talaga sa tao, di ba? You don't need to say that. It should be sorpresa na mangyayari. So, yes, that is one good observation by the person na nag-comment, the followers ninyo, that indeed, it came out from galit, no, from frustration on the part of BP Inday Sara. Siguro bilang panghuli na lang, attorney, huling mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na bukas ay magiging witness yung Chief of Staff ng pangalawang Pangulo at meron pang mga karagdagan pa, no, sa cross-examination. Ano na lang po yung maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na nakatutok po dito sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Yes po. Sa lahat po na nanonood is that remember this lang. Is that alam po natin na itong bangayan at awayan nila is that it has happened from the time na padala ni BBM si PRRD, the old man sa Hague. No? Nag-start talaga dyan. And then from there, sunod-sunod na yon. Tinanong na yung confidential funds, lahat ng mga kaibigan at saka mga kaalyado niya, pinagpapailan ng kaso, di ba? Pinakulong yung, pati si Pastor Kibuloy, ginawa ng paraan para ilang libo, 3,000 to 5,000 police, diba? Overkill, mga things like that. Nag-pile up ito eh. Kumbaga, lahat itong mga galit na ginawa is nag-pile up ito doon po sa emotions ni BP Inday Sara. Nagkataon lang na nakapagsalita siya doon at nagamit against her. Now, take note that since it is politically motivated, dapat ko consistent po ang defense na established na talagang politika ito, away political ito. At ang gusto nila is that matanggal si BP Inday Sara dahil number one, takot sila pagdating sa 2028, maniningil po si BP Inday Sara. Doon po sa nagkidnap sa tatay niya. Doon po sa mga accountable sa flood control. Lahat po ito papanagutin. And remember, ang wala po itong piyansa. Non-bailable offenses ito. So, they have to preserve themselves to. Kaya gumagawa ng ganito. In my opinion, this is politically motivated at alam po ninyo rin ang katotohanan. Lalabas po yan. Katulad po, ngayon, lumabas po sa cross-examination, initial cross-examination ni Attorney Vinluan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat si Attorney Raymond Bato ng Bato and Partners Law Firm. Nakasama po natin sa paghimay sa Day 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.